Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, pag-usapan natin itong naging komento ni Depressed Yusek Castro. Actually, para sa akin ang dating, no? Parang offensive. I don't know with you, pero sobrang ang dating talaga sa akin is negative. Okay guys, sabi dito ni Alexa, ang ingay mo. Oh, hinaan natin konti si Alexa. Ayon nga dito sa naging komento ni Yusek Castro, kaya po sila tatanggalin para po mas maganda pa ang performance ng Pangulo. Ngayon, ang una ko munang tanong, is this coming, the thought itself, is it coming from Bongbong Marcos or it's again just coming from her as an opinion? 'Di ba? Bakit ko natanong yan? Kasi parang lumalabas tuloy that for the past 3 years, okay, for the past 3 years, nagpagulo lang ang mga undersecretary ni Bongbong Marcos sa kanyang presidency. Totoo ba? Parang hindi. 'Di ba? Ano ba purpose kung bakit nagtatalaga ng undersecretary? Number one is yung expertise ng isang undersecretary. I'm gonna give you one very good example. SOJ Remulla. Siya po ay Department of Justice Secretary. Siya po ay isang abogado. Do you really think yung expertise ba ni SOJ Remulla, okay, kasing galing niya si Bongbong Marcos who has no legal background? Ayon nga kay Senator Miriam Santiago, no? Naging ano niya daw tong si naging ano niya daw tong si Bongbong, what do you call that? Naging estudyante niya raw sa UP Law for a year. 'Di ba? And then, umalis, no? Because siya ay nahalal, politics, and so on and so forth. So, yung difference nila ni SOJ Remulla bilang isang lisensyadong abogado, do you really think magagawa rin yun ni Bongbong Marcos? Of course not. Punta naman tayo kay DOH, Department of Health. So very specific ang expertise. Bakit ka magiging secretary ng Department of Health kung hindi ka doktor? How would you understand yung pangangailangan ng mga Pilipinong pasyente when it comes to health? 'Di ba? In short, nagki-create ka ng team who has very specific expertise or galing or kaalaman or experience. 'Di ba? Kasi hindi ko naman pwedeng sabihin na may expertise si Gatchalian sa DSWD. Hindi naman siya licensed social worker. Parang bukod tangi yata naging licensed social worker na naging secretary, si Dinky Suliman. After niya, hindi ko na alam kung sino pa. 'Di ba? Pagdating sana sa ganyan, lalo na yung halimbawa sa area na yan ng DPWH. Sana either arkitekto o engineer. No, especially civil. Ang nakaupo dyan as secretary. Hindi isang negosyante. 'Di ba? Gaya ni Acuzar. Pero sa pagkakaalam ko, si Acuzar yata isang arkitekto o engineer. So,
Hindi kakayanin ni Bongbong Marcos alone to run the entire government, to run the entire country without his cabinet secretaries. And please take note na ang mga cabinet secretaries niya, no, itong mga to, handpick niya yan. Kung maalala nyo, sabi nga niya, he is going to work with anyone as long as it's best of the best. Kahit pa kamag-anak niya, as long as it's best of the best. Tapos ngayon sasabihin ni Yusek Castro, kaya sila tatanggalin para mas mapaganda daw ang performance ng Pangulo. Diba? Oh. As of today, tingnan natin sino-sino ba ang nakapag-resign na. Okay, as you can see here, Eduardo Año, Federico Go, Secretary Elaine Masukat, Enrile finally, 'di ba? Siguro nagmamadali pa si Enrile mag-tender ng kanyang resignation. Itong si Presidential Assistant to Maritime Affairs, Andres Centeno, hindi pa. Roman Felix, ng Presidential Advisor on Military and Police Affairs. Larry Gadon, finally, no? Saka lang niya naintindihan, nakasali pala siya doon. Carlito Galvez Jr., okay? Antonio Lagdameo, Menandro Guevara, Secretary J.B. Ruiz, Mark Leandro Mendoza. Alam mo, siguro kung meron silang hindi dapat tanggalin, dalawa. Itong si Solzen Guevara at saka si Secretary Vince Dizon, sorry. Don Artes, okay, Kiko Benitez, ARTA Director General, Attorney Ernesto Perez. Ito bago lang to. OWA Administrator, si Ma'am Patricia Kaunan. CFO Chairperson, Dante Ang. Ito, dapat hindi ito matanggal. Tama lang na tinanggal na itong si Lucas Bersamin. Enrique Manalo, sana hindi siya tinanggal. Ralph Recto, tama lang na nawala. Itong magkakasunod na to, tama lang talagang nawala eh. Ako with Justice Remulla. Secretary Boying Remulla. Tama lang na mawala, magretiro na siya, no? It seems that he has a health problem. As you can see naman, nakikita natin yung pagbabago ng itsura niya noon sa ngayon, di ba? Just within 3 years. Ito si Group Effort, John Vic Remulla. Tama yan na mawala ka. Secretary Francisco Tio Laurel Jr., we don't even understand we don't even know exactly ano bang nagawa niya. Trade, ito si Secretary Maria Roque, dapat hindi sana matanggal. Vince Sison, ito si Acuzar, businessman, hindi lang natin alam kung engineer to, no? Labor, Secretary Bienvenido Laguesma. Energy, Education, Loizaga. Pangandaman, sana hindi siya tinanggal, no? Para sa akin, sana hindi siya tinanggal. Hindi siya nag-resign, pero okay lang din. Solidum, Secretary Conrad Estrella, Agrarian Reform. Diyos ko, sir, ano nagawa? Ito, lalo na to, dapat talaga na mag-resign na talaga to. Ito, Secretary Gatchalian. Okay naman si Gatchalian sa akin. Okay naman sa akin si Gatchalian. Si Secretary Manny Bonuan. Hindi natin alam. Checklist na rito, lista ng mga miyembro ng kabinete na tumagon na magpasa ng kanilang courtesy resignation ilinsunod sa direktiba, no? Mainit-init pa to as of 11 a.m. ito. Ito, kakaupo lang. Si Secretary Hans Leo Kakdak, sayang, no? Sana hindi tinanggal. Si Balisakan, ikaw na lang natitira dyan. Diba? Ito yung tao, ito yung mga tao na hinantik ni Bongbong Marcos. Tapos sasabihin ni ni Undersecretary, what's the name of that?
Claire Castro, na kaya sila kailangan matanggal para gumanda ang performance ni Bongbong Marcos. I don't think na, I cannot agree with that, no? I don't think na naging pabigat tong mga taong to. Because for all the efforts that they have done for the last 3 years, ulitin natin, gaya ng paulit-ulit na nating nababanggit dito, hindi naman nagdidesisyon ng sarili ang mga undersecretary. Si ano lang, si Claire Castro yung nagsasalita na siya, opinion lang daw niya yun. Hindi hindi mangyayari ang mga bagay-bagay without the approval of Bongbong Marcos. It's very, very impossible na walang approval niya yan. Lahat ng mga ginagawa ng secretaries niya, dumadaan sa kanya. 'Di ba? Oh. Pag sinabi niya sa mga sekretary, halimbawa kay Secretary Vincizon, kanina lang nakita ko, no, kasama siya sa mga nagdemanda dun sa nangyaring karambola dyan sa ECTEX. Humihingi sila ng 50 million. O, ano daw sabi niya, no? Sabi ni Bongbong Marcos sa kanya, tulungan mo na makuha yung hustisya ng pamilya na namatayan. Oh, ginagawa lang ni Secretary Vince Dizon yung trabaho niya, kaya niya sinamahan yung pamilya ng mga namatayan. Diba? Siguro there are very minor things na nagde-decide sila on their own. Of course, they have to do that as well. But with the major stuff, I really don't think that they're gonna decide on their own. Kayo ba maniniwala na sila nagdedesisyon sa sarili nila sa mga malalaking bagay? Sa tingin nyo ba unaware si Bongbong Marcos sa mga ginagawa nila sa kanilang mga departamento? I really doubt it. So, para sa akin, yung sinabi ni Claire Castro na tawag dito, kaya sila matatanggal para gumanda ang performance ng Pangulo. Imagine mo, tapat kang pinagsilbihan ng 3 taon sa lahat ng kapalpakan mo. yan ang maririnig ng mga secretary, mga cabinet secretary. Huwag na kayo magulat kung biglang maging SOJ itong si Claire Castro. Diba? Huwag na tayo magulat dyan. And if we're going to talk about the courtesy, help me try to understand this. Ang directive ni Bongbong Marcos, courtesy resignation of all cabinet secretary. Tapos, from yesterday's reaction natin, may sinabi si Claire Castro that within that given period, kailangan i-prove ng mga secretary na pinagre-resign ni Bongbong Marcos na sila ay hindi dapat mag-resign o matanggal, which is nakakatawa. So what's the point of you saying na, mag-resign na kayo, 'di ba? Umalis na kayo. 'Di ba? Kung i-hold mo lang din pala sila eventually. Sinasabi nila, performance ang rason. Kung babalikan natin itong sinabi ni... Maawa naman kayo sa akin. Balik tayo rito. Ano sabi niya? Kaya po sila tatanggalin para mas mapaganda performance ng Pangulo. Para tuloy yung cabinet secretary niya yung naghihila pababa kay Bongbong Marcos at hindi si Claire Castro. Ano kaya mararamdaman ng cabinet secretary niya dito sa sinabi niya? I mean, anong mararamdaman ng mga cabinet secretary ni Bongbong Marcos sa sinabi ni Claire Castro dito? 'Di ba? Anong mararamdaman ni Gatchalian? Anong mararamdaman ni tawag dito? Ni Enrile? Imagine mo, pinagtatanggol ni Enrile si Bongbong Marcos. Tapos ito lang pala sasabihin. Parang awan ko guys, pero ang dating nga sa akin yung sinabi niya.
naging pabigat yung mga cabinet secretaries ni Bongbong Marcos sa kanya. Parang sila pa ang may kasalanan kung bakit bumabagsak ang ratings ni Bongbong Marcos. Parang sila pa ang may kasalanan kung bakit tawag dito. Halimbawa na lang, no, si DBM Secretary Pangandaman. Hindi naman lagi yan sa public eh. We don't even talk about her eh. Pero bakit parang kasalanan niya na mababa ang ratings, maraming galit kay Bongbong Marcos? Nakakaloka talaga to si Claire Castro. Kaya love na love ko yung sinabi talaga ng ng Manila Tribune sa kanya kahapon. Kayo guys, kung kayo sabihan na to, no? Halimbawa, nagtrabaho kayo sa isang company. Kayo pa yung may pinakamalalaking sales na nadala sa company. Tapos sasabihin sa'yo, mag-resign ka na. Kasi dahil sa'yo, pumapangit ang image ng CEO natin. Ay, Lord.